Good morning guys, it's 5:23 a.m. and pauwi na kami. Ayan, gayak na kami, ready na kami. And by the way, bago tayo umuwi, nakalimutan ko na mag-room tour kagabi. So, quick room tour lang tayo. So, ayan ito yung room namin guys. Ayan. May TV dyan, tapos may dalawang queen size bed. So, solo ko to since wala si Mark and then si Carla. And si Donna is nandito. So, merong cabinet dyan. Ayan, tingnan natin saglit. Mabilisan. May mga available hanger. Andun yung iba sa CR. Tapos may mirror dyan. And, naka-split type aircon. And ito yung CR namin. So, may pa-bathtub. Wala sa ako. So, may pa-bathtub dyan. And, CR dyan. Tapos, and may free na toiletries. Ayan. Na mga toothbrush, toothpaste. And, may exhaust fan. So, gano'n siya kalaki. Ayan. Sorry na magmumdali na ako kasi paalis na kami. And, may view siya ng hotel. Yung front ng hotel. Okay? So, mamaya pagbaba namin, papakita ko sa inyo yung lobby. Nasa 9th floor pala kami, guys. And, this is Liho Hotel noon. Moshamanla Hotel ngayon. So, ayun. Bye muna, guys. Vlog pa rin kahit pagod na. Ayun, guys. Ito kami sa lobby ng hotel. So, ito siya. Ayan. So, nasa ground floor. Tapos, yung elevator sa labas. Ito yung reception. So, yung nakadidiretso para mag-check-in. Ito yung may pakiluhan sila dito. So, nag-modify pa kami ng maleta. Sobra kasi siya. Kami, sakto-sakto lang kami ni Donna. So, ayun. Alis na kami. Punta na kami ng Siemens Station. Thank you sa hotel. And uwi na kami ng Pinas. Kasi 10 AM ang flight namin. So, buti lang di umuulan. Wait lang, bababa ko muna kasi mag-isa lang ako. Bye-bye. I'm really sorry guys to cut off the vlog. But unfortunately, wala na tayong na-vlog after namin lumbas ng hostel. Kasi alam nyo naman, ako na lang mag-isa yung naghihila ng mga maleta kung mayroon kong malaki, mayroong hand carry, and ako lang talaga nag-manage sa sarili ko. So, wala na akong pwedeng hawakan pa that time. And we're also rush papunta na airport kasi we wanted to make sure na at least 3 hours nasa airport na kami para sa kung ano mga abere ang mangyari. But yeah, going back to thoroughly discuss this hotel bago ko i-share kung ano ang nangyari sa amin sa airport. So, this hotel, guys, was actually the same hotel na nakuha ko nung first time visit ko sa Taiwan. Sorry, hindi ako sa Hong Kong. And ang pangalan niya nung 2019 was Diary of Ximen. But this time, ang pangalan niya is Moshamanla Hotel. Okay? And this is around Ximending. Around 3 to 5 minutes walk. Nasa Ximending night market area ka na. So, regarding the price, guys, nakuha ko to ng 10,263 pesos. So, I know medyo pricey siya kasi nakuha ko na to noong at least months before ng target date namin. And again, na-mention ko sa vlog na ito yung trip ko na rush lahat. Okay? Kasi lahat is super close na sa target date ng aming punta sa Taiwan. So, itong 10,000 na to dapat hati-hati kaming apat, but unfortunately nag-back out yung isa. So, 3 na lang kaming naghati-hati. So, tag to 3,421 pesos kaming 3 dito sa 4 or good for 4 na room, family room ng Moshamanla Hotel, and we are situated sa 9th floor, and yung kanilang lobby and reception is nasa ground level lang siya, and then yung elevator is nasa labas. So, medyo nag-downgrade yung itsura niya as compared nung 2019 kasi if nakita nyo dun sa lobby area, parang tambakan na lang yung baba nun. Pero way back nung 2019, it was a restaurant. Ang ganda ng setup noon before, but I don't have any sample clips. But yeah, that was the breakfast area ng hotel before. May mga utensils sa sides, machines, coffee machines, and ang daming table, maganda yung fixtures niya. But for this time, guys, it was just a reception lobby na lang. Pero per my research, same lang din naman pala yung owner nun. Nagbago lang sila ng pangalan. I'm not sure why.
But sabi ni Don na possible daw due to some tax liabilities, baka ganon, or we're not sure. Correct us if we are wrong about it. But yeah, that was the Moshamanla Hotel. And if ever you're planning to get that same hotel rin, um, nakuha ko lang siya sa Agoda. So, you can search Simending area or Moshaman La Hotel if ever yun pa rin yung pangalan niya. Or ililink ko siya sa description box. Okay? If ever you want to avail the same hotel. Sobrang laki niya. Spacious yung hotel, guys. May blower siya, may bathtub, and then malaki yung window view. Sa CR may window view din. If nakita niyo yung cortina, that's a window view. Plus, doon sa bedroom mismo, ang laki nung sunlight view or window view niya. So, ayun lang naman, and let's jump to what happened to our arrival sa Taoyuan International Airport. Alright, so after naming umalis sa hostel namin, that's around 5:30 in the morning. So, naglakad kami papunta ng Ximen Station, and then we took MRT line going to Taipei Main Station. I believe that's one stop away from Ximen. And then from Taipei Main Station, we transferred to the express lane or express train going to the airport. So that's the purple line. So na-explain ko yun sa vlog. So around 7 a.m., nakarating na kami ng airport. So at least we were able to manage na makarating ng 3 hours prior to our boarding. So ang boarding namin is around 9:45 ata or 10 a.m. And ayun, pagdating sa airport, guys, hindi na rin ako nakapag-vlog kasi ako yung tipo ng traveler na hindi nagtatanong, nag-o-observe lang ako. Senses ko is 100% active, lahat, not lahat, mata and yung tenga ko is active. Nag-o-observe ako kung saan pupunta, anong gagawin. And pagdating namin doon sa counter ng AirAsia, so we will be flying AirAsia pabalik ng papunta is Cebu Pacific. So pagdating doon, so counter 2 daw, lane 2 ang pwesto ng AirAsia. So doon sa if I can recall it correctly, okay, merong dalawang kiosk doon sa lane number 2 or counter number 2 ng AirAsia. May dalawang kiosk doon for those people na nag-online check-in na. And good thing, nag-online check-in ako like 7 days pa lang prior to our departure ng papunta ng Taiwan. So that's a week ahead nakapag-check-in ako. Kasi sa AirAsia, they will allow you na mag-online check-in, I believe 14 days, if I'm not mistaken. But yeah, 7 days prior nakapag-check-in ako ng aming pabalik ng Manila. So doon, may nakita akong kiosk na dalawa, and para daw makapag-print ng boarding pass for those passengers na nakapag-online check-in na, para at least hindi ka na pumila doon sa regular line ng mga mag-check-in pa lang. And nakita ko sobrang haba ng pila nung sa regular. So, doon sa kiosk ko lang nakapila. So, ayun, nag-kiosk ako, sabi ko sa dalawa, sige, manap mo na kayo ng pwesto nyo. Ako na mag-aasikaso nito. And then, in-enter ko lang yung booking reference number, and then, ayun, na-print na yung boarding pass naming tatlo. And then after nun, if meron kang iba bag drop, meron ka ring sariling lane for bag drop. Okay? So, hindi mo na kailangan pumunta sa regular lane for check-in for bag drop na napakahaba. So, after kong mag-boarding pass print out, binigay ko na yung boarding pass ng dalawa. Sabi ko, dyan lang kayo, umupo lang kayo. Ako na lang pipila dito sa self-bag drop. Kasi ako lang naman yung may check-in baggage sa record ng AirAsia. So, nagpila ako, mga 5 minutes lang yung hinintay ko, 5 to 10 minutes. And follow mo lang instructions doon sa automated bag drop. And, ayun, magpiprint siya ng bag tag. So, ilalagay mo lang kung saan mo siya i-stick. Nakalagay naman sa screen. And, that's it. So, nag-bag drop na ako. And after kong i-bag drop, pinuntahan ko na yung dalawa. And we went straight to the immigration. Or not immigration, security check rather bago mag-immigration. So, ewan ko, medyo natuwa ako this trip kasi though pinag-manage ko pa rin yung dalawa na mag 7 kilos yung pag-hand carry nila kasi last experience ko with AirAsia kasi sobrang higpit nila. But I'm not sure ngayon if hindi nila chinek kasi nag-self bag drop ako. But again, this is not
I'm not telling you na this is the same experience that you will get. Kasi nung last Taiwan trip ko, kahit merong self-check-in kiosk na, pinapila pa rin yung mga nag-online check-in sa regular lane. Kung saan naharap ka sa FAs, kikiluhin lahat ng bag na dala mo. But for this time, nag-online check-in ako, nag-self-bag drop ako, pero hindi hinanap yung dalawa kong kasama. Hindi kinilo yung mga extra bags namin. Siguro naswertehan lang or timing. So, again, this is not the same experience that I am telling you na ito yung dapat ma-experience nyo, but this was my experience compared dun sa na-experience ko ng 2019 kasi it's totally different but same airline. So, ayun. So, hindi kami nakapagbayad ng extra baggage kasi alam ko kapag kinilo yung maleta ng dalawa at ng akin, saktong 7 kilos plus may mga extra bags pa kami pag isinama yun. So, sobra siya ng 7 kilos, mga around 8 kilos. So, that's gonna be a charge na automatic. But this time, hindi talaga kami humarap sa FA. Ako lang humarap sa self-bag drop and that's it. Okay? So, if you have a different experience, guys, so just share it below. Okay? But again, this is not a trick. Hindi ko tinatakasan yung responsibility ko as a passenger, but this was our experience. Hindi kami umiwas sa aming responsibility. We just followed kung ano yung nandoon sa situation sa moment na yon. Okay? So, going back, so sa security check, guys, so sobrang bilis lang. Just make sure wala kayong mga prohibited items na lagay sa mga bags nyo. And then after nun, proceed na kayo sa immigration. And yung immigration nila, guys, is automated na din. Doon kami pinapila sa automated e-gates, hindi dun sa manual, kasi sa manual is may mga batang kasama lang and yung mga seniors. So, ayun, ang bilis lang. And here's the clip na, guys. This is after na ng immigration. That's gonna be around mga 9:30 na ata. Magna 9:30. So, ito na yung continuation ng vlog. Hi guys, time check. It's 8:14 a.m. So, medyo relax lang ako ngayong pag-check-in namin. Kasi, pag nag-online check kayo, mamaya ko na lang i-share. Pumunta muna kami sa gate. Ayan, nakapasok kami lahat, guys. And hindi kami nag-excess baggage. And may kukwento ko sa inyo. If ever punta kayo ng Taiwan, another tip, another discovery. Pero hindi ito hindi ito yung para lusutan nyo yung dapat yung obligasyon as a passenger. So, ngayon punta muna kami sa A3. Gate A3. Ito, sa left side daw. Ayan. Whew. A1 to A9. And ang boarding namin is 9:45. Ay, pakita mo sa camera. 9:45 and alis kami ng 10 a.m. So, mga around 12 a.m. 12 noon nasa Manila na kami ulit. And magwo-work na naman. 9 a.m. And dito na kami sa boarding gate namin. Ay yung dalawa. Nagkakape na. And just to continue my story time, guys. So, ayun. Kapag nag-online check-in na kayo, may sarili talaga kayong line na this time. And for self-bag drop, kahit di mo na isama yung mga kasama mong wala namang ibabag drop, basta mayroon na-print mo na yung boarding pass nila. So, maghintay na lang sila sa'yo para mag-bag drop. So, ako lang yung nag-bag drop sa amin. And, ayun, mabilis lang siya. Sundin mo lang yung on-screen instructions. And, hindi ka nahaharap sa mga staff nila na nasa counter para hindi na usisain yung mga maleta niyo. So, yung sa amin, though pinamanage ko pa rin sa kanila kaninang umaga na mag 7 kilos. Kasi 50-50 kasi nung last year, kahit may check-in ka na, kapag anong check-in ka na, pinapila pa din. So, hindi mo talaga masasabi ang mga trip ng mga FA kung maghihigpit ba sila or whatnot. So, lagi ka lang dapat sa safe side. Okay? So, ngayon, ang boarding namin is 9:45 a.m. And mga 12 no nasa Manila na ulit kami. And that's it, guys. So, hindi na rin ako napag-vlog pagka-board ng aming plane kasi hiwa-hiwalay kaming tatlo. And may mga katabi akong strangers, so para di naman sila ma-off. So, with due respect to them, so di na ako nakapag-vlog inside the plane. But yeah, after namin mag-board, so hiwa-hiwalay kaming tatlo. Si Donna is nasa left side na seat sa harapan ko. Si Carla is nasa harapan ko sa right side. Ako nasa likod niya ng
seat niya. So, ayun, I do hope guys na na-enjoy nyo tong quick trip natin kay Taiwan. Though this is my third content na kay Taiwan. And sana hindi kayo magsawa. But at least meron kaming na-provide na bagong experience sa inyo. And yung mga other experiences na na-share namin, especially yung dalawa. Though kahit konti na appearance nila kasi choice nila, ayaw nilang lumabas sa camera ko daw. Ay hiya daw sila. But yeah, we do hope na nakapagbigay kami ng experience, nakapag-share kami rather ng experience sa inyo. And yeah, if you'd like our Taiwan vlog guys, you can just like it, okay, para ma-recommend naman yung mga vlogs natin sa mga ibang viewers na naghahanap ng update ko ano na nga ba ang mga nangyayari or ano mga dapat asikasuhin pag pupunta ka ng Taiwan. And of course, I'm looking forward for my new country. So nagbigay na ako ng mga tips sa sa Facebook page ko, sa personal account, sa IG page ko, IG personal account ko. So if you haven't followed me, so follow me on my social media platforms para at least updated kayo kung saan na nga ba ang mga next travel destination natin. So again, maraming salamat sa inyo Carla, Donna, and sa inyo guys sa pagsama sa amin dito sa quick trip kay Taiwan. And if you haven't subscribed to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa next travel vlog natin and travel sharing. Again, this is not the final content. Meron pa akong isang i-release ng Taiwan 2024 which is yung travel budget and itinerary natin. So watch out for that guys. Okay? So again, this is Martini. And again, thank you so much guys sa panonood and looking forward sa ating next travel destination and have a good day guys. Bye!